natin ng Panginoon. Amen. Ngayon po ay nasa ikatlo na nga po tayong serye. At natapos na po. Next slide, kuya. Natapos na natin yung The Power of God's Word in Different Heart. Diba? Nandun na po tayo ngayon doon sa yung iba't ibang klase ng tao o puso pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Maganda po itong mga nating lagi na nakita natin, di ba, na medyo nakikinig na ngayon, marami nang nakikinig, di ba? Dahil nung nakaraan, tinapik natin yung yung walang pakialam pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Ngayon po, yung tatalakayan natin yung shallow heart. Amen. Yan po yung pag-uusapan natin. O sa Tagalog, mababaw na puso o mahina ang loob. Ayan. Kaya makita natin, hindi yan hindi yan literal kasi meron bang mababaw na puso, di ba? Mamaya tatalakayan natin po yung ibig sabihin. Kasi yan din po isa yung po sa heart na meron doon sa pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Siyempre, kaya ang Diyos laging nagbibigay ng message to correct us, di ba? Yung tinalakay natin doon sa number 1, para i-correct tayo doon sa mga mali nating nagagawa at para sawayin tayo doon sa mga bagay na yon. Kung ikaw man ito ay para sa iyo to, tanggapin natin at i-correct natin yung dapat i-correct pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Basahin po natin yung ating talata. Ito ba? Yan po muna yung yung talinhagang binanggit ni Christ. Sabi niya, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. Amen? Next, ito na po yung paliwanag ni Christ about doon sa talinhaga. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Next. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Amen. Next slide niya, kuya. Yan po yung pamagat natin, shallow heart. Amen. Sabi ko nga po, yung mababaw na puso o mahina ang loob. Alam niyo po, doon sa pagsasalaysay ni Christ, next slide, kuya. Yan. Nung tinasalaysay ni Christ yan, diyan po ay inihalin tuloy niya kasi yung po diyan, yung binhi, yan po yung salita ng ating Panginoon. Yung ibig sabihin niyan, na sabi diyaw, nalaglag daw doon sa mabatong lugar. Alam naman natin, yung mga nagtatanim dito, pag nalaglag yan sa mabatong lugar, yung possible na niya na mayroong mag-grow yan, pero may binanggit, di ba? Doon sa mga mabatong lugar, mayroon pa rin naman lupa yan, kaya lang manipis lang. Alam naman natin, dapat ang mga halaman o mga puno, tinatanim yan doon sa, dapat hindi lang maninipis na lupa. Amen. Kaya nga sabi rito, sa paliwanag ng kahulugan ng ating Panginoon, sabi niya, ito raw yung nakikinig, kaya lang di tumatagos o tumitimo sa puso. Ibig sabihin, hindi nagkakaugat. Diba? Kasi pag manipis lang ang lupa, siguro merong ugat yan, kaya lang madali yung mabunot. Kasi manipis lang yung lalagyan niya ng lupa. Hindi katulad ng merong makapal na lupa, kahit merong mga bagyo, talagang kahit may bagyo, hindi mo nakita natin, ang hirap itaob ng mga puno. Di ba? Ang hirap itumba niyan. Kaya ito, nandun lang nakalagay yan . Kaya ito raw po yung mga taong yon na mababaw ang pagkakaintindi niya sa mensahe, kulang sa pagkakaintindi sa mensahe. Amen. Kaya dito makita natin, mahalaga na tayo po ay, sabi natin dito, ay nag-uugat. Ibig sabihin, tumitibay yung ating pananampalataya at kinakailangan natin talaga pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi pag sinabing tumitimo, o yung, yung tumatagos sa puso, kapag nakakinig ka, dapat 100% ilalagay mo rito. Amen. Mamaya, binanggit ko yung 100%, babanggitin natin bakit kinakailangan 100%. Kasi may mga iba tao, hindi po kasi ganun. Diba? Pag nakikinig ng salita ng Diyos, hindi niya lahat tinatanggap. Hindi niya lahat tinatanggap, yung bawat napapakinggan niya, katulad nyo, nagsasalita ako ngayon. Kasi mahalaga yung pag-ugat ng binhi sa puso natin . Diba? Tandaan natin, yung salita ng Diyos na naririnig nyo po, kapag yan nilalagay mo rito, nag-uugat yan, nag-grow yan. Kaya nga sabi, di ba, sa pinakatalata natin, pinakatema natin, na yung puso natin, bukal ng buhay yan.
Kaya makita mo kung ano yung ipinapasok mo dyan, lalabas siya, makikita yung pagkatao mo. Kung anong pagkatao meron po tayo. Amen. Kaya dito makita natin, ang sabi rin po ni Pablo, ni Paul sa mga taga-Colossian, sabi niya, kaya nga sa paraang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay naman kayong gayon sa Kanya. Kayo ay nag-ugat ng malalim at natayo sa Kanya sa matatag na nagtutumibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo at umaapaw dito na may pasasalamat. Dito makita natin, yung mga araw pong na tumanggap kay Kristo dapat nag-uugat at naglalalim at nagtitibay yung kanyang pananampalataya. Kaya ganun yun kasi, pero makikita natin dito, itong taong nakinig to, yung binasa natin talata, hindi siya nag-ugat eh. Di ba? Hindi tumibay yung kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, kahit dumadalo siya ng gawain every Sunday, kaya lang yung pakikinig niya, hindi ganun kalalim eh. Kaya makita natin, kahit nakita nyo, kahit matagal na siyang nandito, yung kanyang faith mababaw pa rin eh. Kasi ganun niya tinatanggap yung pag nakikinig siya, hindi talaga niya isinasa puso lahat. Yung bawat napapakinggan niya, binabaliwala niya yung mga bagay na yan. Amen. Kaya nga po yung pag-uusapan natin dito, ay tungkol po dyan sa na kaya makita natin yung mga taong ganon, yung konting problema lang, kagad, nadadown kagad eh. Natatandaan ko yan na nung ako po'y kabataan, I think mga 24 years old, 25 years old, ako po'y Bible study teacher sa Beautiful Temple, dito sa Patondo. Meron kaming cell group, Bible study, dito sa lugar ng Divisoria, yung nagbebenta ng wholesale ng mga itlog. Yan, at tapos nakalimutan ko na yung mga pangalan yan. Nakakilala sa Panginoon yan, pinakilala sa amin yan. And then kapag nagkakwentuhan kami, talagang nabe-bless ka sa mga kwento niya. Nung tinanggap niya ang Panginoon, talagang naranasan niya talaga di ba? Talagang napakasaya niya na ganito, sabi nga, na buti nga sabi niya nakakilala niya yung Panginoon. Diba yun yung sabi niya sa amin. Kaya ngayon, nagkaroon kami ng Bible study sa bahay nila, parang yung ginagawa natin dito ngayon, yung home light group. Diba, yung pamilya nila, nandun kami. At syempre, merong napaka-hospitable nila. Pag pumapunta kami ron, talagang, kasi tayo, di ba, ngayon ang nagpapakain yung pag pumapunta yung nag-home light, doon sila nagpapakain sa amin. Di ba, talagang madalas na kinakain namin, leche plan, kasi puro itlog eh. Di ba, puro itlog, mga ganun talaga. Tapos, dumaan ng 1, 2 o ilang buwan, nung pumunta kami ron, hindi kaagad kami pinatuloy ng bahay. Sabi niya, Brad, Pastor, Pastor Arnold de Beren yung kasama po namin. Medyo alalay lang ako ng araw, di ba? Tapos sabi niya, hindi po muna tayo magba-Bible study, baka sa susunod na lang. So, sige po, siyempre, hindi naman tayo mamimilit. Then, sumunod na, yung schedule namin, hindi ulit. Tapos parang nga sinabi na hindi ininto na raw yung Bible study ron. Nagulat kami. Sabi ko, tinanong namin, inilam namin ang problema. Kaya pala, yung business nila, yung negosyo nila, bumabagsak na, nagda-down na, nalulugi na. Di ba? Kaya dito makikita natin, kapag yung salita ng Diyos ay mababaw, ano sabi ng salita kanina? Pag dumating ang kapighatian at mga pag-uusig, tumatalikod sa pananampalataya. Hindi lumalim eh. Diba? Kaya konting problema lang, down ka agad eh. Diba? Hindi niya naiintindihan, diba? Kung lumalim sa kanya, mamaya maintindihan natin bakit dumadaan tayo sa ganon. Na nawawalan tayo ng trabaho, nagkakasakit, nadidisgrasya, nasusunugan ng bahay. Diba? Nasusunugan ng bahay. Diba? Bakit dumadaan tayo sa ganun ba? Mamaya makikita natin, kapag malalim kasi, hindi mo iisipin na tumalikod sa pananampalataya. Amen? Kaya ngayon po yung pag-uusapan natin ay yung tungkol po sa pusong may mababaw na pananampalataya pagdating sa pagtanggap ng ating Panginoon. Amen? 3 bagay lang po yung aalamin natin. Una, yan, the person, yung tao po na tumanggap ng salita ng Diyos na mayroong mababaw na puso. O mababaw na pananampalataya. Ano bang klaseng tao ito, itong taong ito? Basahin po muna natin yung talata. Ang sabi dyan, ang katulad naman ng binhing, Matthew 13:20, na nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe
na kaagad masayang tumatanggap nito. Amen. Siyempre, para maintindihan natin, kasi ipinaliwanag na ni Christ dito yung kahulugan ng talinhaga kanina sa Matthew 13:5-6. Tinignan ko pa rin, ano ba yung ibig sabihin ng mabatong lupa? Amen. Tignan po natin, nilagay ko sa English para makita natin yung pinaka-Greek word, yung pinaka-ibig sabihin yan. The one whom seed was sown on the rocky places, this is the man who heard the word of God, the word, and immediately received it with joy. Next. Yan. Yung Greek word pala ng rocky place, yung mabatong lupa, Petrodes. Ang ibig sabihin pala ng shallow soil. Amen. Kaya makita natin yung pamagat natin, shallow heart. Yung pala yung ibig sabihin nun, yung nalaglag, yung binhi, o yung hinayag na salita na doon sa mabatong lupa, doon sa merong mababaw na puso, di ba? Kaya yung ginamit natin, kaya pinamagat na kung shallow heart. Kasi yung soil pala na yon, yung pinagbaklang sa kamala, shallow soil pala yon. Sabi diyan, with underlying rock, with soil and larger rocks. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin po nito, amen, sabi po nito, sa pinakatagalog, sabi, ito daw yung mababay na lupa na may saligang bato o manipis na lupa na may malalaking bato. Kaya makita natin yan, meron niyang mga bato, pero meron niyang lupa, napakanipis lang. Kaya yun pala ibig sabihin ng binanggit ni Christ na nalaglag siya doon sa mabatong lupa, kaya pala hindi siya nag-ugat. Kaya yung mabatong lupa, ibig sabihin pala noon, mababaw. Diba? Ibig sabihin, merong lang manipis lang yung kanyang lupa. Amen. Kaya yun yung ibig sabihin yan, sa makatuwid, ang salita ng Diyos ay tinanggap ng may babaw na puso pagdating sa pananampalataya. Amen. Kaya yun po yung makita natin, yun po yung tao po na nagtumatanggap ng salita ng Diyos na may mababaw na puso. Amen. Next, sabi nga po dyan, shallow heart refers to a heart that lack depth in commitment, understanding, or sincerity. Sabi natin sa Tagalog po yan, yung mababaw na puso ay tumutukoy sa pusong kulang sa lalim ng pananampalataya, pangunawa o katapatan. Kasi pag mababaw na puso, makikita po natin dito, ito yung kulang din sa katapatan o pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya yan po yung mga iisa-isahin natin. Amen. Next. Yan. Ito po yung karakteristik, katangian ng taong may mababaw na puso. Ano ba ibig sinabing katangian? Ito yung niya. Ito yung ginagawa niyang aksyon o ito po yung lumalabas sa ginagawa niya sa araw-araw kapag siya'y nakikinig ng salita ng Diyos, pero yung tinatanggap niya lang, dahil mababaw yung puso, hindi tumitimo sa puso, ganito yung nagiging ginagawa niya, yung katangian niya, pagdating na nandito lagi sa gawain. Bakit sabi natin na mababaw yung kanyang puso? Amen. Iisa-isay natin, 4 po yan. Emotionally driven, easily discouraged, shallow relationship with God, and someone who is easily swayed. Amen. Number 1, next. Sabi sa Kawikaan 25:28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Amen. Dito makikita po natin, kapatid, kasi pag sinabi mo natin emotionally driven, yung po bang hinahayaan mong kontrolin ng emosyon yung iyong kilos at desisyon. Diba? Pag gano'n, yung tao pa lang merong mababaw na puso kapag nakikinig, hindi tumitimo, madali siyang nagdi-decide siya sa sarili niya sa pamamagitan ng kanyang emosyon. Delikado po yun Kapag yun yung ginagawa mong, kasi tignan nyo pag nag-awa yung mag-asawa, sample natin, subukan mong mainit ang ulo ng isa ron. Diba? Ano mangyayari? Diba? Pag ikaw, gano'n yung emosyon mo, mainit ang ulo, nag-aaway kayo, magsisigawan kayo, lahat ng masasakit na salita, babanggitin mo yan. Kasi mainit ang ulo mo Diba? Yun yung emosyon mo Galit na galit ka doon sa asawa mo Ikaw na lang laging tama. Ganun lagi. Diba? Ganun lagi sinasabi ng lalaki. Diba? Kaya Jmar, natatawa ka. Ikaw lagi tama. Diba? Laging ako na lang ang left, ikaw lagi ang right. Diba? Diba? Pag ganun nagagano ka, nakokontrol ka ng emosyon, ganun din yung mangyayari roon. Kaya nga sabi dyan, diba? Yung wala kang pagpipigil sa sarili. Sabi dyan, madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Inihalin tulad ni Solomon, doon sa mga bayan na walang pader, madali siyang bumagsak. Diba? Kaya dito, ganun din ba? Kayo po, kapag ganun, emotionally driven tayo,
Di ba? Kapag kasi pag mababaw ang puso, hindi tinatanggap yung mga katotohanan, hindi tinatanggap lahat ng pinakikinggan ng salita ng Panginoon, nagiging emotionally driven tayo. Di ba? Kaya nangyayari rito, di ba? Sabi ko nga, pag mamainitin ulong natin, di ba? Tignan nyo po, di ba? Tignan po, pag mainit ang ulo natin, di ba? Minsan, kulang yung binigay ni Mr. na mahal, di ba? Panggastos, di ba? Wala, sa halip na 10,000, 8,000 bibigay, iinit ulo ni Mrs. niyan. Di ba? Pag, di ba, makakulang na naman binigay. May hirapan na pag-budget, di ba? Tapos, alam pa, minsan makakita natin, yung mga estudyante, pag hindi pinayagan ng kanilang mga magulang, minsan mayroong mga project yan, mayroong mga pupuntahan, nagkakaroon tayo ng problema. Baka dito minsan makakita natin, di ba? Tignan mo, kapag mainit ang ulo natin, kapag emotionally driven ka, naapektuhan yan yung pag-serve mo sa Panginoon eh. Diba? Pag mainit ulo mo, alam mo, galing sa bahay, hindi mo na nga kung atin, sunod na nakakainis to si Mister. Diba? Nadadala tayo ng ganun. Pero kapag hindi ka, kahit anuman problema, kahit na ano man yung emosyon mo, nalulungkot ka man, nasasaya ka man, o naghihinagpis ka man, hindi mo babaguhin pagdating sa salita ng Panginoon, pagdating sa pagsuserve, hindi ka magbabago. Pero kapag emotionally driven ka, naaapektuhan yun eh. Di ba? Kaya nga sabi niyan, kapag wala kang sabihan, madali kang bumagyak, talo ka kagad lagi ron eh. Di ba? Kaya nga nakita natin, tignan nyo kayo, pag galit kayo, di ba? O ano man yung emosyon natin na hindi maganda, negative. Di ba? Hindi nagiging maganda yung resulta niyan. Ang mga mababaw na puso, pagdating sa nagiging ganyan siya pagdating sa Word of God. May pangalawa, sabi diyan, easily discouraged. Di ba? Madaling madismaya. Di ba? Ang sabi, ito po yung halimbawa natin diyan, yung kung natatandaan niyo, yung yung pinagtiktik at pinag-spy sila. Sabi rito, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. Dito sabi ko sa inyo, yung merong mababaw na puso, yung pagtitiwala sa Diyos, ang liit din, ang babaw din eh. Di ba? Ang sabi ng mga ito, ang lalaki ng hindi natin kaya. Hindi ko lang nilagay dyan yung dalawang positive na sinabi. Sabi nila, kaya natin yan, lusubin na natin yan, sa atin na yan. Pero ito, nakita natin, madaling ma-discourage. Bakit? Ang liit, ang babaw ng kanilang pananampalataya pagdating sa Panginoon. Di ba? Tayo, minsan, ganun din tayo minsan, di ba? Pag tayo po ay madali tayong ma-discourage, madali tayong dismaya, minsan, hindi lang meron kang answered prayer, meron kang panalangin, hindi ka tinugon sa panalangin. Ano minsan nagiging reaksyon natin, di ba? Para ayaw mo nang dumulaw. Di ba? Ayaw mo nang mag-prayer request. Kasi kayo pag meron tayo, di ba? Meron tayong tandaan po natin to Kapag tayo ay merong panalangin sa Panginoon, di ba sabi nga natin, ang sagot lang ng Panginoon dyan, yes, no, and wait. Pag sinabi ng Lord na no, no na yun. Kasi bakit? Ano ba iniisip natin lagi pag meron tayong prayer request? Iniisip natin kagad, yes lagi. Hindi natin iniisip, pag no ang sagot, iniisip natin, ay, ang Lord naman, grabe naman. Iniisip kagad natin, hindi tayo tinugon ng Panginoon. Kaya no yung sagot, alam ng Lord, yun yung dapat. Kasi ang tao, ang pinang-realidad ng tao pag meron siyang prayer request, anong realidad yan? Ang realidad niya, kung ano yung iniisip niya, yes yun eh. Kaya pag no, alam niya, hindi tinugon. Mali tayo ron. Pag no, halimbawa, naghanap ka ng trabaho, hindi ka nakapasok. Di ba? Gusto mo, yes, makapasok. No. Yun yung binigay ni Lord, no. Hindi yan para sa'yo. Hindi yan, ganun po yun. Kaya minsan pag ganyan tayo, nadidismaya kagad tayo eh. Di ba? Kaya minsan naaapektuhan yung pagdating natin kasi paglilingkod natin sa Panginoon, yung service agad natin naapektuhan. Bakit tayo ganun? Kasi pag nakikinig kasi tayo, pag nandito tayo, hindi natin isinasa puso yung pinapakinggan natin. Di ba? Hindi natin isinasa puso yung mga bagay na yun. Kaya yung decision making natin, nakukontrol tayo ng ganung bagay. Madali tayong madismaya. Amen? Nung nakinig po ako, nakinig po ako kay, pag Webes, nakikinig po ako sa Power Up, di ba, magkakasama kami niyan nila Kuya Nekart, nandito pa si Kuya Nekart, kay Bishop Tika,
nakikinig po kami dyan. Nakinig ako sa, may kinuwento si Bishop Tika, meron daw pong isang seminarista na mayroong totoo to, hindi po ilustrasyon na na kwento-kwento lang, totoong nangyari. Meron pong isang seminarista, meron po siyang yung kanya pong nanay may sakit na cancer. Siyempre, mahal na mahal niya kasi yung mother niya. Ginawa niya po, pumunta siya pumunta siya sa Baptist, sa Iglesia niya. Lahat ng mga pinuntahan niya. Lahat ng mga lahat ng mga relihiyon para ipanalangin gumaling yung nanay niya. Dahil may cancer. Ganun niya kasi kamahal yung nanay niya. Namatay. Doon niya naisip, walang Diyos. Di ba? Walang Diyos kasi ang iniisip niya kasi, nadismaya siya. Pinuntahan niya na lahat, biro mo, namatay pa yung nanay niya. Di ba? Nadismaya. Kaya itong taon to, sabi nga ni Bishop Tika, naging atheist. Di ba? Hindi na naniniwala sa Diyos. Di ba? Doon mo makikita yung taong may mababaw na pananampalataya o puso. Di ba? Ganun ang pagkakaintindi natin, di ba? Pag meron tayong panalangin, gusto natin yes. Kung ano yung sinabi natin, di ba? Hindi, ang Diyos yung may hawak ng buhay natin eh. Kaya minsan kahit meron may mga karamdaman, di ba? Sino na po rito, ilang beses ng panalangin, nung namanalangin, laging todas. Di ba? Parang ayaw mo na mag-pray, no? Mga ganun, di ba? Nanalangin ka, pag namamatay ka, malabala, Pastor, namatay na yung pinag-pray natin. Parang ayaw mo na magpanalangin sa susunod, baka mamamatay na naman. Hindi ba? Yun na yung kalooban ng Panginoon, ba't namatay? Amen? Kaya dito, dapat hindi tayo madaling ma-discourage. Di ba? Hindi tayo madismaya. Di ba? Kung ano man yung mga kaganapan sa buhay, hindi ka man tinugon sa panalangin, di ba? Ano mo kagad, di ba? Dapat kung malalim ka kasi, alam mo yung alam mo yung kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? Yan po yung pangatlo. Sabi diyan, shallow relationship with God. Yung pong mababaw na relasyon o intimate relationship natin sa Panginoon. Sabi ng Matthew 15:8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Kasi meron mga tao, mga mananampalatayang ganyan, di ba? Sa bibig lang magagaling pero sa gawa wala eh. Di ba? Kaya makikita natin, ganong kababaw yung kanyang pananampalataya. Di ba? Puro lang. Di ba? Puro ang galing magsalita ng salita ng Panginoon. Di ba? Pero sa gawa, hindi. Parang naalala ko yung sinabi ni Pastora, yung co-teacher niya. Di ba? Na ang galing magsalita pagdating sa word of nako, ganito. Para puro sa Diyos. Pero tignan mo naman yung aksyon. Grabe, malayo doon sa lahat na sinasabi. Di ba? Malayo doon sa lahat ng sinasabi niya tungkol sa mabuti ang Diyos. Di ba? Bakit? Mababaw ang pananampalataya eh. Kahit nandun siya lagi, kapag hindi yung mensahe, hindi tumitimo sa puso. Di ba? Hindi inilalagay lahat. Di ba? Pinipili lang yung nilalagay. Kaya makita natin, ganun po yung tao na may mababaw na pananampalataya, yung relasyon niya sa Diyos, nakita natin putol-putol. Di ba? Hindi po dire-diretso. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po yung putol-putol. Di ba? Ang kinakailangan, dire-diretso yan, walang retirement yan. Walang pahinga-pahinga. Pwede ba? Bawa, 70 ka na, Pastor. Lord, pwede na ba ako magpahinga? 70 na eh. Napapago. Hindi po. Hanggang kaya mo pang lumakad. Di ba? Di ba? Kaya kahit na, di ba? Kahit na nakita natin, sabihin natin, minsan sa pagdalo natin sa gawain, di ba? Hanggat hindi pa nabibiyak yung lupa, attend ka pa yan. Amen. Pag kaya pa may nadadaanan pa. Di ba? Kaya hindi pwedeng putol-putol. Di ba? Di ba? Nakita mo dito, minsan sa atin, konting ulan lang. Parang ayaw na tayo. Di ba? Sa susunod na lang. Di ba? Alam niyo po, nung nandun pa yung beautiful temple sa Black, ano yun? Doon sa may lugar niyo? 15? Black 15 yun, no? Doon kila Nanay Peli. Noong araw, nandun po yung church natin, ng dating beautiful temple. Doon po yan sa may 1990. Ayan. Kaya yung iba rito, nauna pa kami sa nauna pa yung beautiful temple sa inyo. Kaya lang, iilan pa lang yung mga tao, sila Nanay Rose, sila Nanay Yoli. Yan yung mga pundasyon ng mga ng Salt and Light Church na dating BTI. Doon po pagdating, sino yung matanda na sa Baseco rito? Taas yung kamay. Ay, kala ko si ate nagtaas ng kamay eh. Sino yung matanda na sa Baseco rito? Wala, puro hindi kayo taga Baseco, no?
Pag July tsaka August, ano po rito sa nung panahon nun? Sa Baseco. Ano po? High tide. Oo. Doon sa Block 15, pag nagcha-charge kami ron, ang taas po ng tubig doon. Di ba? Doon sa may lugar doon. Yung nasa may Pasig River, umaapaw po yun, di ba? Nung wala pang ganong nilagay ron. Kaya ang taas ng tubig doon, doon po yung church namin noon. Natatandaan ko yan, yung mga anak ko, si Sarah, si EJ, binubuhat pa namin yan, maliliit pa yan, 4 na taon yata, 5 taon pa lang. Binubuhat namin kahit baha, dire-diretso, hindi kami sumaba, hindi kami sumasablay. Kasi gano'n kapag malalim ka sa pananampalataya, hindi putol-putol. Diba? Hindi puro sa salita ka lang magaling. Ang galing mo magsalita. Yung mga lumalabas sa mga puro magaganda, puro sa Diyos. Pero tignan mo naman yung gawa mo, naku, ang layo naman doon sa mga sinasabi mo. Kasi bakit? Hindi, mababaw yung pagtanggap sa salita ng Diyos. Yung po yung mga merong shallow heart na puso pagdating sa pakikinig. Amen? Ang sabi pa ng Lucas 6:46, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? O yan yung sinasabi natin, tawag ka ng tawag ng Lord eh. Banggit ka ng paggalit ng pangawan ni Lord, hindi mo naman sinusunod. Lord, Lord, puro ka Lord, pero hindi ka naman sumusunod. Gusto mo ikaw rin lagi na susunod. Diba? Kaya doon makikita natin, ganun kababaw ng pananampalataya kaya ganun kahalaga yung pakikinig eh. Kaya nga tinawag na Lord, pag si Lord, Panginoon yun eh. Pag Panginoon, tayo yung alipin, susunod ka kung ano yung sinasabi. Hindi lang tawag ka ng tawag ng Lord. Susunod ka ron. Kaya yun po yung sinasabi natin, kapag meron tayong shallow heart, di ba, shallow relationship, ganun po yung nangyayari sa atin. Amen. Pang-apat, sabi dyan, someone who easily swayed, yung madaling matangay. Di ba, madaling, sabi dyan, nang sa gayon, Efeso 4:14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Amen. Dito makikita natin mga kapatid, yung sinasabi ng yung madali tayong matangay doon sa mga sabi-sabi na naririnig natin. Dapat hindi po ganon. Diba? Dapat ikaw maninindigan ka. At dapat meron kang matibay na pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Sabi natin, huwag na tayo umattend dyan sa training. Potential lang naman tayo eh. Wala pa naman tayong hawak. Di ba? Sa susunod na lang, di ba? Marami pa naman. Hindi. Di ba? Nadagdag trabaho lang yan eh. Di ba? Madali kang matangay. Dapat hindi po ganun. Di ba? Dapat meron kang paninindigan. Dapat huwag kang, kung ano man yung mga nakaringgan natin, na negatibo sa iba, dapat hindi. Meron kang panininigan pagdating sa salita ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen? Yan po yung apat na doon sa mga taong may mababaw. Ganun po yung nagiging nagiging action nila, di ba? Nagiging sila, emotionally driven, madali sila ma-discourage, di ba? Yung relationship nila sa Diyos, napakababaw. At ano po yung panguli natin? Madali silang matangay. Amen. Number 2, the response of a person with a shallow heart. Ano naman yung response ng mga taong binanggit ko, yung apat na katangian ng shallow heart? Paano naman sila nagre-response pagdating sa salita ng ating Panginoon? Titignan natin kung paano sila nag-respond. Basahin natin yung talata. Doon pa rin sa Mateo 13:20b. Ang katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa, ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ayan. Yung tao pa lang yon, tinatanggap niya agad yung word of God. Diba? At sabi diyan, masayang tinatanggap ito. Agad-agad, diba? Pag napakinggan niya, ay, ang ganda, no? Ang ganda ng mensahe. Thank you, Lord. Diba? Ganun pala yan. Pero mamaya, nakita natin mamaya, merong negative yan. Titignan natin. Ano po yung ibig sabihin nito? Next slide, kuya. Sabi dyan, the Greek word chara, o yung sa joy, yung binanggit nating siyahan, translate to joy or gladness. Yung pala yung ibig sabihin nun, yung joy po doon sa binanggit yung nasiyahan, chara po ibig sabihin niya sa Greek word. Ano po ibig sabihin niya? Next slide. Ibig sabihin niya, yung kagalakan ay hindi isang damdamin na nagmumula sa magandang pangyayari. Ibig sabihin yung joy na galing sa Diyos, hindi halimbawa, si Kuya Remil na promote, di ba? Dati nasa first floor, nasa second floor na siya.
Di ba? Na-promote si Kuya Remil. Tuwang-tuwa siya, nagagalak siya. Hindi raw yun yung joy na dahil lang sa magagandang pangyari ay nagalak ka. Ang joy daw po, isang kaloob sa Diyos, isang mananampalataya at isang biyaya mula daw sa Kanya yan. Hindi lang dahil naranasan mo yon. Ito pa yung sabi dyan, next slide. Sabi dyan, ang kagalakan ay bahagi mismo ng diwa ng Diyos o mensahe ng Diyos. At gaya ng tinatalakay sa ibaba, ang kanyang espiritu ay nagpapahayag ng makahimalang kagalakang ito sa kanyang mga anak. Sabi po ng talata, basahin natin yung talata, ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Dito nakita natin sabay. Nung nagalak siya, napuspos din siya ng ano. Kaya dito makikita natin, ito yung mensahe o diwa mismo ng Panginoon. Kapag yung yung kagalakan ay nanggaling sa ating Diyos. Dahil hindi lang yan yung basta kasi alam naman natin, di ba, pag na-promote ka, di ba, merong mga magandang nangyari naranasan natin, nakakaramdam tayo ng saya o galak. Sabi nga na hindi raw yun yung galak na galing sa Panginoon. Yung galak na galing sa Panginoon, biyaya mula sa iyo na ibinigay sa iyan. Kasi yung galak na galing sa Panginoon, lasting yun eh. Walang katapos ang kagalakan yun eh. Kasi yung kanya, pansamantala lang, di ba? Halimbawa, sabi ko, na-promote si Kuya Remil. Kasusunod, na wala din kagalakan. Hindi na siya matutuwa. Hindi kagalakan yun. Tama? Dahil ba, si Tatay Mervin, na masaya si Tatay Mervin, naubos yung 2 bilao niya ng ano. Sa susunod na hindi naubos, kalahati lang. Hindi na siya masaya. Hindi yun yung joy na Di ba? Si Tatay Jemar, 3 aso lang na nagawa, kulang, di ba? Masaya siya, di ba? Susunod, 6, masaya siya. Nung kukonti, hindi na. Hindi joy yun. Kaya nga sabi dyan, hindi yan yung naranasan magandang pangyayari. Di ba? Yung lasting joy, di ba? Yun ay galing sa mensahe mismo nang gagaling sa Panginoon. Na yun ay walang di ba? Ano man yung nangyari, masaya po tayo. Amen? Kaya yun po yung sinasabi. Ngayon po, titignan po natin dito, sabi natin, susunod natin, but the joy in Matthew 13:20, yung binasa natin kanina, sabi dyan, ang tawag po dyan, temporary joy, not lasting joy. Di ba? Tignan natin na ano ba yung nagiging nito. Di ba? Ano ba yung nagiging bunga? Ano ba yung response ng mga taong merong temporary joy? Amen. Next. Ayan. Sabi dyan, initial enthusiasm. Tama ba yung banggit ko? Enthusiasm. Tama ba yung Okay. Sabi dyan, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Pag sinabi kong initial enthusiasm, yung agarang kaligayahan o kasiyahan, o yung biglaan, yung excite ka, yon. Yung excite ka, di ba? Kaya dito sa talatang ginamit natin, sinabi ni Kristo, yung mga tao, nung nangangaral po si Kristo, sabi nila, di ba, hinanap niyo ako hindi dahil sa himalang nakita niyo. Ibig sabihin, natuwa yung mga tao, nakita nila na nangaral si Kristo, at nakita niya, gumawa ng himala. Pero sabi ni Kristo, hindi naman kayo natuwa sa akin dahil dun eh. Natuwa kayo saan? Dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi talaga doon sa himala. Ibig sabihin, ganito, di ba? Nakinig kayo rito, natuwa kayo doon sa mensahe na narinig nyo, pero hindi naman hindi yung purpose. Dahil kasi magbibigay ako ng grocery sa tuwing natutuwa. Diba? Ibig sabihin, for the physical benefits lang. Diba? Parang ganun yung sinasabi ni Christ. Initial enthusiasm. Kasi ganun kasi kapag mababaw ang iyong pananampalataya, ganun yung pagtingin mo pagdating sa salita ng Panginoon. Na-excite ka kagad, nasisiyahan ka. Diba, nasisiyahan ka, bakit? Kasi pagkatapos nito, asa na yung name mo para sa scholarship ng anak mo. Ayan, meron kasing physical benefits. Diba, ganun pala yun. Diba, kaya makita natin, ibig sabihin, hindi mo talaga tinatanggap sa heart mo yung bawat napapakinggan mo. Nasisiyahan ka lang, siyempre, para makita mo, dahil alam mo, meron ka matatanggap na physical o material benefits. Amen. Kaya ganun po yung nangyayari. Diba, ang tawag po dyan, initial enthusiasm. Kapag ganun yung heart natin, diba, ganun po tayo, madali tayong, diba, sabi ro, kaagad at tinanggap ng may kaligayahan.
Kaya niya lang pala tinanggap na may kaligayahan kasi merong physical benefits o material benefits na natatanggap siya. Pangalawa, sabi dyan, shallow joy. Pag sinabing shallow joy, refer to a fleeting or superficial sense of happiness or pleasure, lacking depth or genuine meaning. Sabi rito, ang mababaw na kagalakan ay tumutukoy sa isang panandalian o mababaw na pakiramdam na kaligayahan o kasiyahan, kulang sa lalim o tunay na kahulugan. Amen. Pangalawa, kanina, initial enthusiasm. Pasunod, mababaw na kaligayahan. Pag sinabi natin mababaw na kaligayahan, basahin po natin yung ang sabi ng Juan, John 5:35, si Juan ay parang maningas na ilaw, nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Dito makikita natin, sinasabi ni Kristo, nung nangangaral daw si Juan Bautista, di ba? Nakita nila yung ganda ng paliliwanag din ni Juan Bautista. Sabi niya, sandali kayong naliwanagan sa kanya. Ang nakita lang nila, yung magagandang binabanggit ni Juan para sa kanila, pero hindi talaga tumatak sa puso nila yung binabanggit no tungkol kay Kristo. Kaya dito makita natin, merong personal para sa kanilang mga buhay lang. Kaya yung kasiyahan nila, kasi alam nila, sila yung magbebenepisyo, kaya gano'n na lang yung sandaling nasayahan sila doon sa liwanag na nakita nila na isinasabi sa kanila ni John the Baptist nung nangangaral sa kanila to. Diba? Pero sabi nga po natin dito, ipinakikita lang dito kung paano ang ilang tao nasabi ka nasiyahan sa mensahe ni Juan, ngunit hindi nila niyakap si Jesus bilang Mesiyas. Diba? Hindi nila pinakita na talagang yung kanilang pagmamahal kay Kristo. Diba? Nasisiyahan lang sila dahil alam nila, yung napapakinggan nila, lumalapat sa kanilang pangangailangan. Pero yung pagiging tagapagligtas ni Kristo, hindi nakikita doon sa kanilang mga buhay. Kaya nga meron tayong talata kanina, di ba? Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman sinusunod ang aking mga utos. Di ba? Kaya ganun yung sabi ni Christ eh. Kaya halos inulit niya rito kay pagdating doon sa John kung tungkol naman doon sa pangangaral ni Juan Bautista Amen? Kaya makita natin, yung po Kaya pag sinabi nating shallow joy, ang ibig sabihin niya, next slide, temporary pleasure, pansamantalang kasiyahan lang. Di ba? Pansamantalang kasiyahan lang. Di ba, yung binanggit natin kanina, yung joy sa Matthew 13:20, chara, joy, ibig sabihin, yun yung joy from God. Yung tinanggap ng Matthew 13:20, joy din yung from God, kaya lang temporary, hindi lasting joy. Kasi pag tinignan mo po yan doon sa Greek word, yun lang yung nakalagay doon shara Pero yung shara yun, dalawa kasi klaseng yun. Isang temporary at isang lasting joy. Makikita mo yan, pagdating doon sa Matthew 13:21, yung naging resulta nung sinabi niyang, tinanggap niya agad yung salita ng Diyos at ng may kasiyahan. Pero pagdating doon sa 21, ipinakita ron yung mga negative. Kaya ibig sabihin, hindi siya lasting joy. Bakit negative yung impact? Yung resulta pagdating doon sa 21. May sabi rito, yung pansamantalang kasiyahan ay tumutukoy sa panandaliang kasiyahan o ligaya na nagmumula sa makamundong karanasan. Kaya makita yung binanggit natin kanina, di ba? Dahil lang doon doon sa mga material things na natatanggap natin, ang tawag po diyan panandaling kasiyahan lang. Di ba? Tuwang-tuwa ka dahil siyempre nakakamit ka ng mga blessing. Pero sabi ni Lord, pangdandalian lang yan. Ang madalas na inahambing dito, yung pangmatagalang kagalakan na matatagpuan sa spiritual na katuparan o mga pangmatagalang layunin. Di ba yung tinanggap mo si Kristo, yung nakikita mo, di ba? Kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay mo, yun yung galak na galak ka na pagsuserve ka sa Panginoon. Kayo po ba galak na galak sa paglilingkod niya sa Panginoon? Yun po yung sinasabi ng everlasting Diyos. Kasi hindi kayang hindi naman material na bagay yan. Bakit ka nagagalak Di ba pag nandito ka, masaya ba kayo pag nandito kayo, pupunta kayo rito? Hindi na no? Yung iba kasi masaya pupunta rito dahil pagkatapos doon, may uuwi, may grocery. Kaya masaya. Pero tayo, di ba, hindi naman Kaya ka dito masaya ka, bakit? Yung pananampalataya mo kay Kristo. Alam mo yung tagapagligtas mo, nagabay mo sa araw-araw, nagbibigay ng hininga mo, paggising mo, gumagabay sa'yo, nagbibigay ng protection sa'yo. Kaya yun yung joy na meron ka. Wala yung mga material na bagay na matatanggap ka. Di ba yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin?
Kaya ito, pero sa Matthew 13:20, yung binabasa natin, yung nalaglag sa mabatong lupa, temporary lang pong kaligayahan yun eh. Yung mga bagay na yun eh. Diba? Ano ba yung ibig sabihin? Halimbawa, di ba? Nagpipreach ako rito. Medyo nahagip yung meron kang problema. Di ba? Meron kang problema sa pamilya. Natuwa ka ngayon. Di ba? Natuwa ka ngayon. Bakit? Kasi, yun yung problema ko, no? At tama, ganun pala. Di ba? Yun pala yung dapat gawin. Pansamantala lang yun. Bakit? Nahagip lang yung problema mo eh. Pero nung sa mga susunod na hindi na yon, hindi ka na natutuwa. Di ba? Bakit? Nakaka-relate ka lang. Bakit? Dahil nahagip. Nahagip yung mo eh. Nahagip yung mensahe mo na gusto mong marinig. Nahagip mo eh. Napakinggan mo eh. Pero kung hindi, halimbawa, nandito ka. Yung sinasabi ko ngayon, walang kwenta sa'yo. Walang dating sa'yo. Di ba? Hindi ka na to. Pero sa susunod, makita mo parang sa'yo, natutuwa ka. Di ba? Ang tawag doon, shallow joy lang. Di ba? Panandalang kaligayahan lang. Kasi dapat, lahat ng maririnig mo na salita ng Panginoon, dapat meron kang kagalakan dyan. Bakit? Salita ng Diyos yan eh. Salita ng Diyos yan na nagdidilig yan dun sa mga binhi na nalalagay dito sa ating mga puso. Yun po yan. Kaya yun po yung sinabi na, di ba, alam ko nasanay tayo, di ba? Na minsan, before doon sa ating pananampalataya, nasanay tayo doon sa napaka-solemn, di ba? Pag nandun ka lang, nakaupo ka lang, di ba? Amen. Di ba? Ganun tayo, sumulan tayo. Peace be with you. Di ba? Ganun lang tayo. Dito, nasanay ka pag merong merong sense of humor na na tagapagsalita, di ba? Na talagang parang stand-up of comedian ng dating, di ba? Talagang tawa kayo, di ba? Tawa tayo, talagang natutuwa tayo eh. Di ba? Ganun, nasisiyahan ka lang. Yung susunod na preacher, medyo hindi iba na yung dating. Di ba? Wala, inaanto ka na, di ba? Tinatamad ka na, hindi ka na nasisiyahan eh. Di ba? Kaya nga minsan dati pag merong mga bagong LG sa atin, di ba, sa light group, minsan tinatanong natin yan eh, ano yung nakita mo, iba, yung mga first timer lang, ano yung experience mo nung una ka namin, ano yung naramdaman mo nandito ka? Ang kadalasan, Pastor, Brad, kasi ang saya-saya nyo pala rito, di ba? Ang sarap ng awitan nyo pala rito, di ba? Tsaka si Pastor, nakakatawa pala yan. Hindi na yung mensahe. Hindi na sabi, ang ganda ng mensahe. Hindi na nasasabi. Di ba? Kaya makita natin ganun pag di ba? Yung mga natin, yung mga panandaliang kaligayahan. Kaya sabi rito, nasisiyahan ka dahil mayroon tayong nalaman na tuto sa ating Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Last, panghuli natin, ito na po yung outcome, result, ano pa ba ibang term natin na gagamitin, of having a shallow heart. Ano ba yung kahihinatnan, kalalabasan, o bunga kapag pero tayong na outcome, pag meron tayong shallow joy, o initial enthusiasm, o meron tayong mababaw na pananampalataya. Ano ba yung kalalabasan sa buhay natin? Nakita po natin ngayon sa Matthew 13:21. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Sabi John, tinanggap ka agad ng mayroong kasiyahan. Pero sa 21, tignan niyo po yung sinabi. Ngunit, hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi siya lasting joy. Bagamat pareho siyang syara sa Greek word, pero ito, yung sa Matthew 13:21, hindi siya temporary joy lang siya. Hindi siya pang matagalang kagalakan. Amen. Tignan natin kung ano yung mga yan. Next slide. Ayan. 4 po yan. Doon din sa talatang babasahin natin, iisa-isay natin. The outcome of having shallow heart. Una, the message does not take truth in his heart. Basahin natin. Next slide. Ang sabi ng Matthew 13:21, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Ayan. Yung pala nagiging nilang kapag mababaw yung ating puso, di ba? Pagdating sa pakikinig sa mababaw ang ating pananampalataya, hindi yan tumitimo, hindi yan nag-uugat. Di ba? Sabi nga, pag mababaw, kagad. Di ba? Namamatay kagad. Bakit? Mababaw yung pinagtaniman eh. Kasi yung heart, ganun eh. Sabi, hindi tumitimo sa ating mga puso. Ano po yung ibig sabihin yan? Hindi nagkakaroon ng matalim o pangmatagalang epekto yung mensahe.
Di ba? Yung mensahe na narinig niya, hindi tumatagal. Bakit? Mababaw lang, nawawala kagad. Di ba? Yan po yung masasabi natin, yan po yung mga yung mga taong mga matampuhin. May sino yung mga tampuhin dito? Amen? Hindi ka lang napansin ni Pastor, dumaan doon, si Pastor, hindi ako pinansin, di ba? Habang tampo, hindi na-attend yan. Kinabukas, nakakainis yan, di ba? Hindi ka lang minsan nakakamayan, di ba? Hindi ka lang napagbigyan, matampuhin. Sino po yung matampuhin dito? Pag matampuhin kayo, ganun po, mababaw yung inyong puso. Dapat kung talagang malalim ka na, mapagpasensya, di ba? Mapagpasensya, matyaga, dapat ganun po tayo, mapagpakumbaba. Di ba? Yung iba, mareklamo. Di ba? Ang daming reklamo. Di ba? Pag meron mga napakaraming reklamong naririnig. Di ba? Meron ng mga offering, meron pang donation, di ba? Meron pang pagbibigay, di ba? Gusto niyo sa inyo magbibigay? Di ba? Di ba? Mas mainam yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba? Kaya dito makita natin yung ganon, yung mga hindi tumitimo ang puso sa mga kanya, di ba? Yun yung mga Kristiyanong matatampuhin. Di ba? Bakit sa kanila pumunta si Pastor? Bakit sa amin hindi pumupunta? Di ba? Parang merong kinikilingan si Pastor. Hindi po. Mike Enriquez po tayo. Wala tayong kinikilingan. Wala tayong pinoprotektahan. Di ba? Paglilingkod lang po ang gusto natin. Di ba? Kung pupuntahan ko kayo lahat araw-araw, baka hindi ako tumagal. Di ba? Siyempre doon lang sa panahon na di ba? Tsaka kaya nga meron po tayong mga light group leader Di ba sila? Pag meron na lang sitwasyon na kinakailangan pumunta, doon po tayo. Kaya wag po kayong matampuhin. Wag po kayong matampuhin na minsan konting, kahit hindi lang sa akin, kahit sa ibang mga kapatiran natin, merong hindi mga huwag kayo masyadong matampuhin. Nyo maging matyaga, di ba? Isipin nyo lang, we are one family tayo. Diba? Para tayo nasa isang pamilya na sama-sama po tayo. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Number 2, sabi dyan, the outcome of having a shallow heart, the acceptance of message is temporary. Pansamantala lang daw. Basahin natin yung talata. Sabi dyan, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nananatili. Medyo na-curious ako doon sa sinabing, sandali lamang itong nananatili. Pumunta tayo doon sa tinuro sa atin ni Pastor Gerald. Inanap ko sa English. Tinignan ko yung word na nananatili. Di ba? Not firm, nakalagay yun. At nakita ko yung sa Greek word niya, ay hindi ko na nilagay dyan Nakalagay, for a season lang pala ibig sabihin nun. Yung sinabing, sandali lamang itong nanatili, for a season lang pala. Di ba? Panahon lang pala. Di ba? Ano po yung ibig sabihin na panahon lang? Sabi nga po rito, yung mga sabi rito, lasting for a short time, madaling mawala. For a season, ibig sabihin, yung unang linggo lang, o unang taon lang, o yung unang panahon na gusto niya lang makakinig ng salita ng Diyos. Yung bang napakinggang mensahe ay natutunan hanggang isang linggo, isang buwan lang. O di ba, halimbawa, ngayon, mensahe natin. Masaya po ba kayo? Siyempre, pag hindi naman pwede kayo sabihin, hindi. Di ba? Minsan, pag nakikinig tayo ng mensahe, pag sinabi kong for a season, halimbawa, February, topic love, ako, tuwan-tuwa yung mga kabata. Wow, di ba? Kinikilig Di ba? Paano yung sa pag-ibig? Pero pag ang topic na, salvation, wala na. Di ba? Parang wala nang sigla. Di ba? Pag ang topic na pera, lalong wala nang sigla. Di ba? Pag giving ang topic, offering, lalong wala. Yung pa yung sinasabi natin, panahon ka lang, nagiging masaya. Di ba? Panahon lang na gusto mo yung napapakinggan. Kaya yung sabi dyan, sandali lamang itong nananatili, hindi tumatagal. Yung pala yung ibig sabihin nun. Ganun pala yung merong mababaw na puso. Diba? Namimili lang siya nung kanyang gustong mapakinggan. Diba? Kaya nga sabi, for a season lang. Amen. Pangatlo, yan. It is easy to give up in times of tribulation and persecution. Pag dumating daw yung mga pagsubok at mga pagkakapigatian at saka mga pag-uusig, madali raw tumatalikod. Basahin po natin yung talata. Sabi diyan, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong natili. Yung naka-highlight, pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, tignan niyo po dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Yun yung sinasabi natin na nagkaroon ka lang ng problema, di ba? Ayaw mo na kagad, umaayaw ka na kagad. Amen. Sabi nga po rito mga kapatid,
Pagdanas ng iba't ibang problema, pagsubok, kapagatian, sabihan, halimbawa, nawalan ka ng trabaho, nagkasakit, nadisgrasya, ano pa ba? Nasunugan, katulad nila Ate March, di ba? Yung mga nasunugan dito, sila Tay Rene, sila Nanay Kriste, iba pa mga nasunugan. Nagkaroon ng mga ganong bagay, di ba? O bumagsak ka sa exam, hindi ka nakapasa sa trabaho, di ba? Minsan yung mga ibang tao, pag nakaranas ng ganon, pag mababaw yung pananampalataya, tumatalikod ka agad. Hindi na umattend ng mga gawain, hanggang tuluyan nang hindi mo na makikita. Ito ngayon yung ano po natin. Mga kapatid, yung tunay na, sabi nga po rito, yung tunay na may malalim na pananampalataya pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, amen, dapat maiintindihan mo bakit tayo dumadanas ng mga kapighatian, pagsubok, pag-uusig at problema. Number 1, sinabi ng John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ayun pala eh. Sinabi na ni Kristo na dito sabi natin, dito sa mundong ito, lahat ng nakipag-isa sa Kanya, di ba, magkakaroon kayo ng kapayapaan pero magdaranas kayo ng kapighatian. Kaya pala yun, sinabi na mismo ni Christ yun. Kaya kapag nakaranas ka niya, sabi niya, di ba sabi ni Christ, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ako ng sanlibutan. Di ba kaya ang mga anak natin, hindi porket dumanas ka ng problema, kapighatian, tatalikod ka kagad. Katulad ng binasa natin sa Matthew 13:21, yung merong mababaw na puso, na ba tinanggap ng may kagalakan, agad-agad, pero hindi tumamo sa puso, sandali lamang, at pagkatapos ng sabi, nung dumaan yung mga pagsubok at problema, tumalikod ka agad sa pananampalataya. Amen? Pero sabi, di ba, talagang magdaranas tayo. Expect nyo na po yan, mga kapatid, lahat ng nandito. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Di ba? Pero tandaan natin, hindi lang naman tayo dumadanas ng problema eh. Di ba? Yung mga katulad natin, dumaranas din ba niyan? Dumadanas din po. Kaya lang, kaiba tayo. Bakit tayo naging kaiba? Alam mo na sinabi ni Kristo, daranas ka niyan. Sila alam nila part ng life nila yon. At alam natin kung paano susolusyonan ito. At alam natin sa Diyos tayo nananahan pagdating sa pagsolusyon sa mga problemang ito. Sila, di ba, alam nila na pag nakaproblema, alam nila na meron talaga. Pero tayo, alam natin dahil bahagi ng buhay natin yan bilang mananampalataya ng Panginoon. Amen? Pangalawa, ano pa? Sabi dyan, Santiago 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Tignan niyo rito si James, ha? Magalak pa raw. Di ba? Pag nawalan ka ng bahay, mabagalak ka. Para gano'n yan, di ba? Pag nasunugan ka, magalak ka. Di ba? Pag nawalan ka ng trabaho, magalak ka. Pag bumagsak ka sa exam, magalak ka raw. Mga pagsubok yun eh. Di ba? Kayo ba nagagalak pa gano'n? Ate Marge, nagagalak ka ba? Nasunugan kayo ng bahay. Di ba? Sabi ni James, magalak daw. Bakit? Dapat yung malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya. Ayun pala. Di ba? Hindi porket pag dumating ka ganyan, di ba? Parang ayaw mo na. Di ba yung kinento ko sa inyo noong una? Nalugi lang sa business, ayaw na kagad. Hindi niya alam. Pagpapatatag ng pananampalataya, tinitignan ng Diyos, totoo ka ba sa akin? Totoo ka ba na sinasabi mong, Lord, Panginoon mo ko, tagapagligtas mo ko? Totoo ba na sinasabi mong, Panginoon mo, sige, tignan ko lang, makaranas ka ng ganyan. Di ba? Sunugin ko yung bahay niyo. O madisgrasya, di ba? Tignan ko lang. Ito pinakamaganda sa dulo. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap. At walang pagkukulang. Yung pala na nililinis tayo ng Panginoon, kaya nga pag tinanong ka, kamusta ka Brad? Pabuti ng pabuti. Kasi hanggang sa dulo ng buhay mo, pabuti ka ng pabuti. Yung ganap, perfect eh. Gusto ng Diyos yung lahat ng mga bagay sa buhay mo na hindi maganda, aalisin ng Diyos yan. Padadaanin niya yan sa mga pagsubok at sa mga problema sa buhay. Kaya bakit ka tatalikod? Bahagi yung pagpapatatag nga yun eh. Para gusto niya maging ganap ka. Hindi ka kasi magiging ganap pag hindi ka dumaan dyan eh. Diba? Ginamit niya nga sa Pedro, ginamit niyang example yung yung ginto. Di ba, malalaman mo raw yung ginto kapag dumadaan sa apoy.
Yung apoy, yung mga problema, mga pagsubok, hindi mo malalaman yung tunay na ginto, di ba? Kapag hindi yan dumaan sa apoy, ganun din tayo. Kapag hindi tayo dumaan sa mga hindi malalaman, totoo ka ba mananampalataya talaga? Kasi baka mamaya makaranas ka lang ng konting ayaw mo na kagad eh. Tinalikuran mo na kagad yung Kristong Panginoon na tinanggap mo eh. Ay hindi ka totoo. Di ba? Hindi ka totoo talaga nakita natin. Yung mabababaw, ganun po yun. Yung mabababaw, ganun yun na talagang hindi kagad tumatalikod po. Pero dito mahalaga yung nakikinig. Kasi yung bawat napapakinggan mo, mag-uugat yan eh. Pag nakakaranas ka ng gaya, ay alam ko na bakit ganito. Hindi ka tatalikod. Pangatlo, panguli. Sabi dyan, nalimutan na ba, Hebreo 12:5-7, nalimutan na ba ninyo na ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya ay mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. Tandaan po natin tayong lahat ng anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo. Wala na tayong kahatulan pagdating sa mga kasalanan. Ano ibig ko sabihin? Kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ang Diyos ay tinutuwid at dinidisiplina tayo. Pag may nagawa kasalanan, itinutuwid ka, dinidisiplina po tayo. Ibig sabihin, dinidisiplina, nakakaranas ka ng mga problema. Tignan niyo po si Haring David. Nung si Haring David, di ba, pinapatay niya si Urias, kinuha niya si Bathsheba. Ngayon, nung nabuntis si Bathsheba, ano nangyari? Paano tinuwid ng Diyos si David? Namatay yung kanyang anak. Tinutuwid siya kasi, tinutuwid siya ng Panginoon. Kaya dito, hindi porgit nagkakaroon ko ng problema. Kasi kapag meron kang ginawang kasalanan, alam mo yon na meron kang ginawang kasalanan, dahil anak ka niya, itutuwid ka niya. Makakaranas ka ng iba't ibang mga problema sa buhay. Tandaan po natin yan. Hindi ka makakalusot doon. Pero tandaan mo, wala nang kahatulan sa iyo. Kaya lang, mararanasan mo yung mga ganong buhay. Ang sabi pa ng susunod na talata, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Mahal ka ng Panginoon. Ganon magmahal ang Panginoon. Magkakaproblema ka. Di ba? Susunugin yung bahay mo. Di ba? Madidisgrasya ka. Binabanggit ko lagi, di ba? Di ba? Ganon magmahal mo, dinidisiplina ka. Di ba? Pinapalo, sabi niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Di ba? Kaya ka pala pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka pinalo, ay, delikado. Delikado. Biro mo, nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka itutuwid. Hindi naman spoiler ang Diyos. Ano gagawin mo kapag nakagawa ka ng kasalanan? Nakita mo, halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, nagnakaw ka. Christian ka na, Christian ha. Usapan ng tao, usapang born again to. Nagnakaw ka. Uy, nakapagnakaw ka. Uy, hinihintay mo, wala kang naparusahan. Di ba? Walang mga consequences, walang pagtutuwid. Sa susunod, uulitin mo yun. Di ba? Bakit? Wala ka namang naranasang Gagawin mo ulit yun. Pag inulit mo yun, wala ulit. Ay, hindi ka anak, sorry. Bakit hindi ka tinuwid ng Panginoon Kasi gagawin ng Panginoon, itutuwid ka ron. Di ba? At tandaan nyo ito ang pagtutuwid ng Panginoon, ibinabase niya kung saan ka masasaktan. Hindi ka pwedeng mamili kung paano ka tutuwirin ng Panginoon. Siya yung magsasabi kung saan ka masasaktan, doon ibibigay kasi tignan mo kapag nasaktan ka yung mabigat na nakagawa ka ng kasalanan, di ba? Example, nakagawa ka. Tignan mo yung pagtutuwid na gagawin ng Panginoon, yung talagang masasaktan ka. Yung talagang luluhod ka kay Lord, sorry. Yung magsusorry ka talaga. Gagawin mo yung kung yung pananampalataya mo, malalim. Pero kung mababaw, hindi. Talikod ka na kagad. Di ba? Kaya ito yung sinasabi rito, dinidisiplina Di ba? Kaya pag naranasan mo yun, talagang, di ba? Mararanasan mo yun kapag ikaw nakagawa ng kasalanan, tinutuwid ka ng Diyos. Yung alam ng Diyos na talagang luluhod ka sa Kanya, yun ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Hindi ka pwedeng Lord, pwede ba ganito na lang? Hindi. Wala rin, hindi ka na rin niya tinuwid. Kapag binigay niya, alam niya, kayang-kaya mo Meron kasi mga problema sa buhay, kayang-kaya mong lampasan Kayang-kaya mo na ma-overcome Pero meron mga problema na talagang hirap na hirap ka. Yun ang ibibigay sa'yo. Kasi ipararana sa'yo ng Diyos yung sakit para maranasan mo, anak, mali ang ginawa mo. Di ba? Tinutuwid kita. Next. Sabi pa dyan, tignan nyo to Sabi dyan tiisin nyo ang lahat ng hirap
Ibig sabihin talagang kapag tinutuwid, mahirap talaga. Kasi yung word ng tiisin eh. Tiisin nyo ang lahat ng hirap tuwad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito yung nagpapakilala, kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kayo bang mga magulang, hindi nyo ba dinidisiplina ang mga anak nyo? Dinidisiplina natin. Subukan nyo wag nyo disiplinayan yan, kawawa kayo paglaki niyan. Di ba? Kawawa kayo paglaki niyan, talagang mahihirapan kayo dyan sa mga batang yan. Di ba? Kaya kinakailangan, kaya nakita nyo, kami sa napag-usapan namin kanina mag-asawa, nakita ko yung buhay ng tao, yung ikagaganda ng takbo ng mga anak, nasa mga magulang nakasalalay. Kung paano mo pinalalaki ang inyong anak. Diba? Unang-una yan sa mga magulang kasi siya yung kasama niyan sa bahay. Kaya tignan niyo po yung mga bata, na tignan niyo po kung sino yung mga magulang nila, kung ano yung kanilang mga attitude. Yun yung bunga ng pagpapalaki ng kanilang mga magulang. Diba? Malaking factor na yun, hindi lang yung ano. Kasi kami, tignan nyo, nakatira kami sa Tondo. Diba? Nakatira kami sa Tondo, alam nyo naman doon sa may lugar din namin, parang sa ganito rin. Pero nakita nyo, diba, sabi nga ng ibang mga kamag-anak namin, bakit lumaki kaming ganito, pati yung aming mga anak. Kasi nga, ganun pinalaki yung mga anak mo eh. Kahit nasa paligiran kayo na hindi magaganda, kapag yung magulang magaling magpalaki, diba? Magaling magdisiplina ng mga anak, lalaking mabubuting bata yan. Lalaking magbubuting anak yan. Kahit ka nandun sa magagandang bahay na lugar, nasa Ayala, Alabang ka o saan pa magaganda, pero kung yung magulang naman, hindi ganon magpalaki sa mga magulang, hindi rin lalaki na maayos yung bata. Kaya mahalaga yung binigyang halintulad ng ating Panginoon eh, na kapag nagkakasala yung anak, tinutuwid, dinidisiplina. Amen? Yung nga po, palakpakan natin ng Diyos. And next, sa pang-apat, immediate turning away from the faith. Yun ang mangyayari pagtalikod na sa pananampalataya. Next slide, kuya. Sabi dyan, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Yun yung nangyayari. Kapag mababaw ang puso, mababaw ang pananampalataya, kapag dumaan ang pagsubok, tatalikod na. Anong gagawin po? Hindi na dadalo sa church, di ba? Balik sa dating, di ba? Yung dating ginagawang mga bisyo, masasama, babalikan niya yun. Di ba? Babalikan niya yun. Ba? Kunyari, naninigarilyo, nagsusugal ka, nagda-drugs ka, babalikan mo na lahat yun. Bakit? Kasi tumalikod ka na eh. Di ba? Hindi lumalim yung ating pananampalataya. Amen? Last, yan. Sabi ng Kawikaan 4:21, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Ang ganda ng sinabi ni Haring Solomon, no? Sabi niya, kaya, hindi niya nakita kay Haring Solomon, most on dun sa anak na dun sa pamilya, yung binabanggit dyan eh. Kaya dito tinuturuan niya tayo, na kapag tayo po ay nakikinig, di ba, makinig tayong mabuti. At sabi niya, kapag nakikinig ka, di ba, iukit mo yan sa puso mo, ng mabuti at malalim. Ayan ang ibig sabihin, dapat titimo dito yan. Kung ano yung sinasabi na napapakinggan mo, buong puso mong ilalagay rito yan. Diba? Kung ano ba yung mensahe niyan, tanggapin mo yan. Pag tinutuwid ka niyan, tanggapin mo. Diba? Pag may mga warning na binibigay, tanggapin mo yan. Pag negative sa'yo, diba? Pero ginagawa mo, tanggapin mo. Yun yung ibig sabihin na ilagay mo rito. Hindi pag narinig mo na parang sa'yo yun, hindi mo nilalagay. Diba? Nire-reject mo siya. Ang nilalagay mo lang yung mga gusto mo. Pero pag alam mo, merong mga warning babala, ayaw mong tanggapin. Nire-reject mo yan. Kaya makita natin, di ba, hindi tumitimo. Di ba? Hindi tumitimo. Lahat ng mga gusto mo lang nilalagay mo. Pero pag alam mong merong mga warning na para sa'yo, yung ginagawa mong hindi maganda, naririnig mo, ay nire-reject mo eh. Kaya ang makita natin sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Amen? Hindi po tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Sana po ay marami tayong natutunan sa mga bagay na pinag-usapan natin. Kaya alam niyo po, napakahalaga po yung ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa tuwing nandito po tayo, ihanda niyo lagi yung inyong puso. Pagpasok mo pa lang dyan sa pintuan, di ba?
Sabihin ba talagang pag yun nasa katabi mo, wag mo kong kakausapin ha? Pagdating mo dyan, di ba? Wag kang kwento ng kwento sa akin na makikinig ako sa mensahe ng Panginoon. Di ba? Pero kung kinakailangan may okay lang. Pero wag yung mula simula hanggang uli nagkukwentuhan kayo. Di ba? Kaya makita natin, ganun po, kinakailangan. Pagdating dito, ihanda nyo kagad yung heart nyo. Lord, ano man yung mapapakinggan ko, tatanggapin ko yan. Kung para sa akin yan, thank you Lord. Kung para sa itawid ako niyan, sasawayin ako niyan, thank you Lord, ganun po yun. Hindi yung pinipili mo lang yung gusto mong tanggapin sa ating mga puso. Amen? Sige, tayo po yumuko at tayo manalangin. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Tunay nga kayong napakabuti sa aming mga buhay. Lord, alam ko na yung mga bawat pagkukulang namin, ibinibigay mo yan, Lord, every Sunday. Ngayon po, Lord, nagbigay ko po uli ng panibagong klase ng puso pagdating sa pakikinig ng inyong salita. Tunay nga, Lord, na nais naming lumalim yung aming pananampalataya. Kaya tulungan mo, Lord, na ang sabi nyo nga po, Lord, ay yung talagang maging ganap kami na yung aming mga pagkukulang. Kaya, Lord, we pray, Lord, na yung kagalakang madarama namin, ngayong nakikinig kami ng iyong salita, yung lasting joy, Lord, hindi yung mga temporary lang, na pansamantala lang, after 1 month, after 1 year, after 2 years, wala na. Tulungan mo, Lord, habang nabubuhay kami, dalang madama namin yung kagalakan dun sa bawat napapakinggan namin. Nawa, Lord, ay talagang ito'y mag-uugat at lalalim, Panginoon, at magbubunga yung bawat salita na aming napapakinggan. Lord, marami pong salamat sa lahat ng iyong mga salita. At Lord, sa gabing ito, Lord, dadalangin namin, Lord, sa bawat isa sa amin, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Nawa, Lord, ang iyong biyaya, Panginoon, at iyong pag-ibig, Panginoon, ay patuloy nawa matanggap lahat ng iyong mga anak na narito, Lord, sa paglabas, Panginoon, ng panambahang ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. God bless sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.